Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan naman natin ang kasunod na type ng transfer pricing, which is market-based transfer price. So ano nga bang kaibahan nito sa unang lecture video natin na kung saan diniscuss natin ang cost-based transfer price? At ano mga advantages at disadvantages ng paggamit ng market-based transfer price? Okay, sige, start tayo. Let's go! Ayan, so ngayon naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay market-based transfer price. So dun sa una nating lecture video, nag-focus muna tayo sa cost base tapos kinat natin para hindi masyadong mahaba yung lecture natin, ano? So ngayon, magfo-focus tayo ay sa market based. So dun sa cost based kasi, bago mo magamit yung cost based transfer price, i-define mo muna kung ano ibig sabihin ng cost. Ang dami kasi, malawak kasi. Meron tayong variable cost, absorption cost, tapos anong klaseng costing system pa ang ginagamit mo? Actual costing or standard costing. So para ma-eliminate yung problems dun sa pagde-define ng cost, ang ginagamit ng company as transfer price is market-based. So to eliminate problems of defining cost. O, sasabihin ng management, ano ba yan? Ang dami nating isa sa i-consider pag cost-based tayo. O magkano na lang ba itong ganitong klaseng goods or service na ino-offer natin sa market? Magkano bang katumbas ito sa market? So yun, doon nagsimula ang market-based transfer price. So para mawala yung problema sa pagde-define ng cost, yung mga companies, simply gumagamit sila ng market price to set the transfer price. Okay? So naniniwala ang management na ang market-based is objective. Kasi ito yung presyo sa labas eh. Okay? So this is arm's length. Baga, ito yung kaliwaan. Okay? So that is the arm's length measure of value. That is the acceptable price on the market, kumbaga. So that simulates the selling price that would be offered at babayaran ng mga independent companies. So kaya naniniwala ang management that is an objective approach. Okay? So kapag si selling division nag-ooperate siya efficiently relative dun sa kanyang competition, kaya niyang magpakita ng profit kapag magta-transfer siya ng product or services at market price. Kasi lalo na kung halimbawa yung competition is very kumbaga mahigpit, no? So kung market price ang gagamitin niya, and then especially kung same group of company naman kayo, no? So meron kang makikitang profit dyan sa mga selling segment natin. Okay? So ngayon, similarly, on the side naman ng buying division, kapag nag-ooperate din siya efficiently, magbabayad din siya ng market price kung sakaling walang alternative siyang bilhin yan sa labas. Okay? Or kaya naman, bibili niya sa labas kung walang binibenta sa loob. So, kaya market price na rin ang gagamitin. Okay? So, itong market-based transfer price, effective siya. So, effective for common high cost and high volume. High cost and high volume. So dun sa ano natin, cost-based, ginagamit siya kapag low cost and low volume. Dito naman sa market-based, effective tong gamitin na transfer price kapag gagamitin po siya for common high cost and high volume standardized services. Standardized services. Yan. Katulad ng halimbawa, storage, transportation. Yan, karaniwan yan. Tapos standardized ang ginagamit na service dyan. So, madalas kang gumagamit ng storage, madalas kang gumagamit ng transportation, yan, pwede mong gamitin ng market-based para sa transfer pricing mo. Kaya lang may mga problema, okay, sa paggamit ng market price. So, ito yung mga problems. Problems when using market price or market-based for intra-company transfers. Ano? So, problem number one, yung transferred products or yung
products na itatransfer mo or services na itatransfer mo, wala siyang exact counterpart. May not have exact counterparts. So, pag walang kaparehas yung product or services na itatransfer mo sa next division or next department, mahihirapan tayong magkaroon ng market price. So, dahil walang exact counterpart yung product or services na ino-offer mo kay buying segment, mahihirapan din tayo mag-establish ng market price. So, therefore, which means there is no established market price. Halimbawa, nangangailangan yung production department ng LEC. Pero yung LEC ay may Wi-Fi. So wala kang makikitang ganun sa market, no? Kaya mahirapan kang mag-establish ng market price. So pangalawang problema sa market-based transfer price, yung sales kapag internal from one segment to another segment, mawawala yung packaging, mawawala yung advertising, walang delivery. Kasi kapag si segment A bibili kay segment B, parehas lang naman sila ng company. Okay? Wala kang packaging dyan. Kasi hindi naman yan outside customer. Wala ka ring advertising kasi nga sa loob naman yung sales. Wala ring delivery kasi magkalapit lang naman kayo. So, mawawala yung bad debts. Kasi internal yan eh. Nagkakaroon na naman tayo ng bad debts kapag external customer. Kilala natin ang subdivision na yan. Kasi under the same umbrella of company tayo eh. So, meaning, dahil sa mga reductions na to, hindi appropriate yung market price. So, internal sales, reduce packaging, advertising, or delivery expenses. Okay? And eliminates bad debts. Yan. Therefore, making market price inappropriate. So therefore, market price is inappropriate. Market price is inappropriate. Kasi bakit sasabihin ngayon ni buying segment? Teka lang, bakit market price din ang gagamitin mo? Samantalang wala nga packaging yan. Hindi nga kami nag-charge ng delivery or wala nga delivery yan. So hindi mo pwedeng gamitin ang presyo sa merkado kasi unang-una, nabawasan yung cost ninyo. Okay, so mas mura dapat kayo sa market. Yun ang sasabihin ng buying segment. So this is another problem. So basically, ito yung ilan sa mga problema ng market-based. Actually, marami pa yan. So itong dalawa yung makikita nating major problem sa market-based transfer prices. So, yun. I-cut ko na muna yung lecture natin dito. And ito yung market-based transfer price. I hope meron kayong natutunan na bago, no? And makakatulong sa inyong pag-review ng transfer pricing. So yun, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, ingat kayo palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. So bye-bye!